Hello, my dear! My dear Aquarius, hello my dear, Happy New Year! Ang bilis talaga ng panahon, my dear. Parang kailan lang, sabi ko, hello my dear, first 15 days of January 2023. Ngayon, first 15 days of January 2024. Ang bilis talaga ng panahon, my dear Aquarius, okay? So, let's go na tayo sa iyong reading, my dear. First 15 days of January 2024. General reading, so hindi to 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear Aquarius, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Medyo matagal ako hindi nag-upload. Para naninibago ako mag-reading, my dear. Okay? Let's go. Ang daming nagbago. Bagong taon, ang daming mga changes. Okay. My dear Aquarius, let's go. Hanapin na natin ang iyong mga cards, my dear. Ay, the 10 of Cups and the 5 of Wands. Okay. So, itong 5 of Wands, tensyonado to kasi madalas to nauuwi sa mga misunderstanding, di pagkakaunawaan. The 10 of Cups, maganda to kasi more on pag-uunawaan, loving, emotional connection. So, yung dalawang connection, dalawang combination ng dalawang card na to, my dear, sinasabi ng dalawang card na to sa akin, yung message na nakukuha ko sa kanila, my dear, is parang nakikipag-ayos ka. Parang lumalambot ang puso mo dito, my dear. No, parang mabait ka, my dear. Parang mabait ka dito, my dear, first 15 days of January. Parang wala kang time para makipag-away, wala kang time para ipagpilitan yung mga paniniwala mo, opinion mo. Basta ikaw parang ini-embrace mo lang talagang 2024. Diba? Ini-embrace mo lang talaga ang January. Parang sinasabi mo, come to Papa, come to Mama. Parang ganon. No, wala kang panahon para sa mga drama. Diba? Yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Super, super panatag at saka payapa lang, my dear, yung nilalabas na energy ng dalawang card na to. Lalo na sa loob ng tahanan, my dear. No? Posible, my dear, nga na maging referee ka ng mga tao na hindi nagkakasundo or hindi nagkakasundo, hindi nagkakaunawaan. Posibleng maipit ka sa gitna kasi masyadong kalmado yung energy mo, my dear. Super, super kalmado. Okay? Posible din na makipagbati ka, makipag-ayos ka. Kausapin mo yung mga tao na nagkaroon kayo ng alitan, hindi pagkakaunawaan. Sobrang ganda. At ang isa sa pinakamaganda na nakukuha kong energy dito, my dear, sa dalawang card na to, yung hindi mo na pinipilit yung mga bagay na gusto mo. Yung hindi mo na kinakailangan pang ipaliwanag yung sarili mo. 'Di ba? Napakaganda ng energy niya. Parang yung peace of mind mo, my dear, ay nakuha mo, my dear, sa first 15 days of January. Super, super nice. Okay? Tingnan natin, my dear, ano pa mga kasama ng card na yan? Kasama niya, my dear, is yung ating 8 of Sword. Okay? So, possibly, my dear, na nasa isang lugar ka na hindi mo gusto. Okay? Or nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto. Pero, sa paglabas ng ating 8 of Sword, my dear, ang nakukuha ko dito is parang ayaw mo nang palalain pa yung sitwasyon. Parang gusto mo na lang sumunod na lang sa agos. 'Di ba? At naniniwala ka, my dear, na darating yung oras, darating yung panahon na matatapos din to kung ano man tong pinagdadaanan mo. Just in case meron mga taong mga inggit, mga taong hindi nagiging masaya sa'yo, sa success mo or something. Or meron man mga tao na inaaway ka or alitan sa loob ng pamilya, naniniwala ka, my dear, sa energy na nilalabas ng tatlong card na to, na darating yung araw, mapapagod din tong mga tao na to, matatapos din itong eksena na ito, my dear. Super, super nice. And sa paglabas ng ating 8 of Sword, my dear Aquarius, parang nagkakaroon ka ng awakening, nagkakaroon ka ng enlightenment, my dear Aquarius, na ganito yung dapat mong gawin para hindi lalong maging tensyonado or maging komplikado yung sitwasyon na kinabibilangan ko, no? Kinakailangan ko maging mas kalmado. Kasi pag mas kalmado ako,
the more kung na-handle yung sitwasyon. Yun yung sinasabi dito, my dear. Di ba sabi ko nga sa'yo, hindi mo na ipagtatanggol yung sarili mo, hindi mo na rin ipipilit yung gusto mo, hindi mo sasayangin yung laway mo na magpaliwanag sa mga tao na alam mo naman na hindi naman talaga maniniwala or hindi na talaga mababago yung paniniwala nila o yung opinion nila laban sa'yo. Hayaan mo na lang. You will just go with the flow. Okay? Ang ganda ng card mo, my dear. Super, super nice. Talagang New Year na New Year talaga itong reading na ito, my dear. Okay? Let's go tayo, my dear. Kasama ng ating mga cards, the Ten of Cups, the Five of Wands, and the Eight of Swords. We have here the Eight of Cups, 'di ba? Ang tawag ko sa card na to, my dear, the Walkout Queen. Kasi kung titingnan mo, my dear, may pagka parang maldita siya. Parang lumabas siya dun sa bahay tapos tinapon niya yung cups. Okay? So, hindi naman literal, my dear, na maglalayas ka or mag-aal sa balutan ka or something like that. Pero pwede, hindi ko kino-close. Pero ang energy kasi ng card na to, ito yung parang hindi mo na masyadong kino-connect yung sarili mo sa problema nila, sa eksena ng buhay nila. Parang mas focus ka sa buhay mo. Parang mas inaayos mo yung buhay mo, my dear, sa first 15 days of January. Mas focus ka sa mga pangarap mo. Mas focus ka na makamit yung goal mo sa buhay mo, yung mga pangarap mo, yung mission mo sa mundong ibabaw. Yun ang nakukuha ko sa card na to, my dear. Very, very soon, my dear, meron sa inyo, my dear, na posibleng mga magtatapos na ng kontrata sa trabaho or something, mga around May season to or mga June. Or posibleng mas earlier pa, my dear. Pero marami sa inyo ang makakawala na, my dear, sa mabigat na sitwasyon. Kahit na positive tong reading na to, my dear, nandun ka pa rin eh. Nandun ka pa rin sa sitwasyon na yun. Ibig sabihin, yun pa rin talaga yung role mo sa 2024. Pero mas kalmado yung approach mo, hindi mo pinanggigigilan, hindi mo pinipilit, basta mas tanggap mo yung sitwasyon, and mas maganda yung ganun kasi, my dearie, kasi hindi nagiging komplikado yung sitwasyon, nagigets mo yung ibig kong sabihin, but, pinaka-eksaktong buwan na parang matatapos na kung ano matong kalbaryo na pinagdadaanan mo, my dear, or problema mo is the 8th of the month, which is January, February, March, April, May, June, July, August. Okay? Mga ganun, my dear. Sabi ko nga, mga around May, June, mga ganyan. Pero dito kasi number 8, dalawa kasing 8 eh. So, mga ganyan, my dear. Mga patapos na, my dear, ang 2024, makakahinga ka na talaga ng maluwag, my dear. Okay? Sobrang ganda talaga. If you have any problem, meron ka mga bayarin, meron ka mga obligasyon, or meron ka mga gustong mangyari sa buhay mo, ma-accomplish mo na siya, my dear, bago matapos tong taon na to. Sobrang ganda nitong card mo. Bakit mo ma-accomplish, my dear? Kasi, my dear, mas professional yung approach mo dun sa mga problema. Hindi mo siya masyadong dinidibdib. Hindi mo siya masyadong dinadala. Okay? Next card natin, my dear. Ayan. We have here the High Priestess. High Priestess, meron ka pang mga malalaman. Meron pang mga revelasyon. Lalo na sa loob ng pamilya, my dear. Pero, I think confirmation na lang to, my dear, sa mga kutob mo. I think alam mo na to eh. Alam mo na talaga siya. Meron ka ng kutob, meron ka ng hinala, or posibleng narinig mo na. Meron ka ng idea about this. Yun nga lang, mako-confirm lang talaga siya. Okay? Siguro may kinalaman sa mga tao na binabackstab ka kasi meron tayo ditong 5 of Wands eh. Pero alam mo na to, matagal na. Mako-confirm lang. Okay? You have here the Emperor. Nasa tapat siya ng ating 5 of Wands. Ibig sabihin, you are in control. Okay? So, maraming mapapraning na tao sa'yo, my dear, sa 2024. Lalong-lalo na sa first 15 days of January kasi parang maski anong gawin nila, hindi ka naaapektuhan. Okay? We have here the Queen of Swords, connected sa energy ng concentration and focus, okay? Talagang, gusto mo na talaga masolusyonan itong problema na ito, okay? Nandoon lang talaga yung pinaka-energy mo, my dear. Ano ang kinakailangan kong gawin para matapos tong problema na to? And then, sunod-sunod na yun, my dear. Kaya, bago matapos tong taon na to,
tapos na yung problema na yun. Hindi mo na siya may sasama sa kabilang taon, sa susunod na taon, 2025. Okay? Super nice yung approach mo, my dear, sa 2024. January, first 15 days of 2024. Super, super nice. Punong-puno ng concentration, positive energy, pang-unawa. Mahirap tong gagawin mo, my dear. Kasi to the point na magpapakumbaba ka, tapos parang iintindihin mo na lang sila na, ay, hindi yan sila love ng mama nila or something, baka kulang lang sa bakuna, hindi na painom ng tiki-tiki. Mahirap to. Ito ang pinakamahirap na gawin so far, ang magpakumbaba. Kasi minsan nasasaktan ka eh. Kahit na nasasaktan ka, nagpapakumbaba ka pa rin, 'di ba? Minsan hindi mo na magawa yun kasi nasasaktan ka eh. Pero para siguro pumasok yung blessing, magaan ang pasok sa iyo, my dear, magpapakumbaba ka. Kung pwede, ikaw na lang yung lalayo, ikaw na lang yung lalayo, ikaw na lang yung iiwas. Kasi, hindi nakakatulong eh. Parang wala naman magiging benefits eh. Mag-away kayo, hindi naman nakakatulong, 'di ba? So, ikaw na lang yung mag-a-adjust talaga, my dear. Last card, we have here the Lovers, okay? Posible, my dear, na maraming relationship ang magkaroon ng konting tension, my dear, no? Or, pangit man sabihin, pero sige, sasabihin ko na, my dear, nanganganib yung energy, excuse me, yung energy ng relationship, my dear. Nanganganib talaga siya. Kasi, to the point na hindi mo na pinapatulan yung partner mo. Posible yung tinutukoy dito, my dear, ay partner mo. Remember that this is a general reading. So, posibleng partner mo or posibleng ibang tao. Pero dito kasi lumabas ang Lovers at saka 8 of Cups. So, ibig sabihin, my dear, posible yung nawawalan ka na ng emotional contact is yung relationship. Or somebody na mahal mo or pinaglaanan mo ng puso mo. Parang hindi ka na ganun ka affectionate, tama ba? May affection or may love doon sa taong yun. Okay, nawawala na yung love. Okay, so parang naano ko na, posibleng bago matapos tong taon na to, posibleng meron din mga hiwalayan na mangyari. Okay? Bottom deck of the card, my dear, is the Queen of Wands related sa usapin ng manifestation. Talagang focus ka lang talaga, my dear, sa goal mo, sa dreams mo, at kung ano man yung mga bagay, my dear, na hindi makakatulong, hindi mo pag-aaksayan o hindi mo paglalaanan talaga ng oras. Congratulations, my dear Aquarius, kasi very matured and very professional talaga itong energy na nakuha ko galing sa mga gabay mo. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of January 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to follow and subscribe sa lahat ng ating social media platform. Maraming salamat po, my dear Aquarius.